Hello mga Cubs! Nagpunta nga kami dito sa Nagano mula Toyama. Mga 4 hours ang biyahe kung ordinary roads ang dadaanan. Pero kung gusto mo mas mabilis, mas okay na mag-expressway ka. Dahil abutin lang ng mga 3 hours. At huwag kang magtataka kung bakit walang katapusan yung tunnel dito ha. Mahigit 15 tunnels ang madadaanan mo sa biyahe. Kung ayaw mo namang mag-drive, may train option din. Ang local train ay nasa 3.5 hanggang 3.5 yung biyahe at may ilang transfer ha. Pero kung gusto mo namang pinakamabilis na option, sakay ka ng Hokuriku Shinkansen or bullet train. At sa loob lang ng 46 minutes ay nasa Nagano ka na. Ay na nga, pagdating namin sa Hakuba Girl, sa Iwataki Mountain Resort, mahigit 20 activities at attraction ang pwede mong gawin dito ha. Kaya talagang hindi ka maboboard, kulang yung isang araw mo. Hindi lang siya pang ski activity, naalala ko dati, nag-ski ako dito. Hay, naku, nakakamiss lang talaga. Natsuka siya yung place na to sa akin. Kasi I used to be lang lagi before dito tuwing rest day, alam mo na, kasi busy sa work, kaya hindi na rin nakakapunta. Para makarating nga pala sa tuktok ng bundok, sasama muna tayo sa Gundula, mga 8 to 10 minutes ang biyahe. Yung ticket naman 600 per person, one round trip. Ito nga pala yung lift na kung ilang kayo ang magkakasama, kahit mag-isa ka lang, ihahatid ka niya pataas ng bundok at ibababa ka rin niya na di mo na kailangang makishare sa ibang booth. Di sila nagtitipid ng pamasahe sa'yo kasi yung gundula, naikot lang yan siya. May laman man o wala, aakyat at bababayan siya sa ibaba hanggang paakyat. Unti-unting bumubungad nga sa amin, napakagandang view ng bundok sa Pero paligid. tingnan mo naman, puro fog, walang Pagdating makitang sa view. taas, Ano ba doon yan? na nga magsisimula yung adventure. Nandyan yung sikat na giant swing na parang lilipad ka papuntang Northern Alps ng mountain carts na para kang nag-go-kart pababa ng bundok. Mountain biking trails, buggy rides, horseback riding at marami pang iba. Pagpunta namin ng araw na yun, kaya pala napakaraming tao kasi may singer na bisita at may band sa location. Yung entrance ng band na yun or ng singer dun sa location, mga 8K, mga around 4,000 pesos sa atin, sa Pinas. Sa totoo lang, gusto sana namin subukan yung giant swing kasi ngayon yung pinunta namin. Kaso pagdating namin doon, sobrang dami ng tao at napakapal ng fog. Kaya, imbis na mala postcard sa view, ang makita namin, puro ulap yung bungad. Grabe kasi yung ano niya, yung fog. Pero ganun talaga sa travel, hindi lahat nasusunod sa plano. Minsan may mga unexpected moments at nagiging pinaka-memorable na part ng biyahe at kahit hindi namin nasubukan lahat ng activities, sulit pa rin dahil sobrang ganda ng location. Babalik talaga ako dito, mas maganda ang panahon. Siguro mas maganda kung mga maaraw. Kasi nag-check ako ng weather, maulap siya ng araw na yun. Sabi ko, wow, baka ibang panahon sa Hakuba kasi medyo malamig na doon. Pero girl, ang ending, ayun nga, maulap, puro fog ang nakita, walang makitang bundok. Ay, nako. Marami nga kaming nakasabay na bumisita sa Hakuba at karamihan sa kanila ay mga Chinese tourist, habang mailan din mga European travelers. At meron akong isang nakausap na Chinese staff. Ang galing niyang mag-Japanese ha, ang galing niya. Kasi alam mo, originated ang salitang Hapon sa Chinese letters. Mapapansin mo kung gaano kasikat ang lugar na ito dahil dinadayo siya ng mga tao mula sa iba't ibang parte ng mundo. Sa taas ng bundok, hindi lang activities ang meron. May mga restaurant, coffee shop, at souvenir stores. Kaya kahit hindi ka sumubok ng ibang activity, marami ka pa rin pwedeng gawin. Ang sarap nga lang umupo habang umiinom ng kape. Pinagmamasdan ng tanawin at nakikita ang iba't ibang tao na pare-parehong nagmamangha sa kagandahan ng lugar. Nakakatuwang isipin kahit magkakaiba ng bansa at wika ang mga bumibisita, iisa lang ang dahilan kung bakit sila nandito para ma-enjoy ang napakagandang tanawin. Dahil sobrang kapal ng fog, halos hindi namin masilayan ng maayos ang sikat ng mountain view na ipinunta ng karamihan. Kaya imbis na magtagal, nagpasya na lang kami maghanap ng ibang lugar na pwedeng puntahan. Ganun talaga sa paglalakbay, hindi lahat na ayon sa plano. Pero minsan ang mga hindi inaasahang pangyayari ang nagiging pinaka-memorable na bahagi ng biyahe. Dito na moral lesson, hindi sa lahat ng oras makukuha natin ang eksaktong inaasahan natin. Pero bawat biyahe ay may sariling kwento at karanasang may iwan sa atin. Minsan, hindi ang destinasyon ang pinakamahalaga kundi ang mismong paglalakbay. Minari nga to!